Isang malaking dagok sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. ang bagong revelasyon ni na Ted Filon at ilang matataas na heneral ng AFP. Sa isang press conference, isiniwalat ni Filon kasama ang mga retiradong heneral ang umano'y malawakang katiwalian sa gobyerno, kabilang ang maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan at ang pagkakasangkot ng ilang matataas na opisyal sa mga iligal na gawain. Ayon sa kanila, ang mga ebidensyang hawak nila ay sapat upang magsampa ng kaso laban sa ilang miyembro ng administrasyon. Hindi pa pinalampas ng publiko ang pagkakataon upang ipahayag ang kanilang pagkadismay at galit sa mga balitang ito. Umalma ang mga netizens, nagsasabing nakakahiya kayo at nananawagan ng agarang aksyon mula sa mga kinauukulan. Samantala, ang kampo ng Malacanang ay naglabas ng pahayag na nagsasabing walang basihan ang mga aligasyon at ito raw ay isang paninira lamang upang guluhin ang kasalukuyang pamahalaan. Gayunpaman, maraming mga civic groups ang nananawagan ng imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Habang umiinit ang isyu, nananatiling nakaakbang at nakaabang ang sambayanan sa magiging tugon ng administrasyon sa mga isiniwalat ni na Filon at mga retiradong heneral. Ang tanong ngayon ng bayan, makakamit kaya ang hustisya sa kabila ng mga makapangyarihan, mga impuwersang ang nagtatangkang ikubli ang katotohanan? Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan upang matiyak na ang mga tiwali ay mapapanagot sa kanilang mga kasalanan at ang tiwala ng mamamayan ay muling maibabalik. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kayo ng bayad, mali yun. Kasi doon pa lang kita mo na medyo maitim yung budi. Pare-parehas, no? Yung nagbabayad at saka yung nagpapabayad. Eh, dito sa Duterte side, kung kayo tutulong na labanan ang tiwali, ay huwag kayong nag-aambisyon ng posisyon. You do not tie the hands of Sara Duterte kasi pangit. Kung kunyari, lumaho kayo, wala nga pera, wala nga bayad, pero ang ine-expect ninyo, babayaran kayo pagkatapos. Pagka nakapwesto na yung tao. Maling-mali yun, mga kababayan, maling-mali. Kaya sinabi ko yun sa meeting ng mga leader ba yung mga yun, ewan. Sinabi ko, mga ako, ang sa akin, gusto kong stress kung tayo ay magkikilos tayo para sa bansa, wag yung para sa sarili. Wag kayong mag-expect ng posisyon. Do not tie the hands of Sara Duterte. If ever she becomes the next president, do not tie her hands na kinakailangan i-appoint ka. Putang ina, bopol ka naman, wala kang alam. Tanga ka rin. Naging gago rin yung kay Sara na administration. Give her a free hand. Yun. Give her a free hand. Kaya ikaw military, kaya ikaw politiko, kaya ikaw whatever organization, please do not expect anything in return. I'd rather na pagka tumayo ako, pagka lumabas ako, I'd rather na makita ko kayo na sasama sa akin kasi yung puso ninyo para sa bansa natin, para sa Pilipino. Pagkatapos niyan, okay, wala na, bye-bye. At least we go down in history na pinaglaban natin ang Pilipinas. Mas maganda yun . For me, that is more than enough reward na masasabi ko sa mga apo ko, maikukwento ko sa mga kapitbahay ko. Makilala nyo naman ako, di ba? Hindi ko lang may tago yung mukha ko na there goes the man, there goes the people, there goes you, yung kayong mga lumahok, sasali, na sumama, sama-sama, lumabas at nilabanan nitong mga tarantado sa gobyerno, mga gonggong. May araw din kayo, akala nyo may araw kayong lahat, akala nyo. Marami nagtatanong sa akin, Sir, kailan? Maraming atat na atat. Huwag kayong atat na atat kasi. Huwag kayo atat na atat. Kita nyo, may sakit ako . May sakit ako. Kung gusto nyo,
Mauna na kayo. Mauna kayo. Panonood ko kayo. Mauna kayo. Kita nyo, malat ako. Paano ko sisigaw ng lusob? Puta rin na yan. Paano ko sisigaw ng kanyonin na yan? Putang na yan. Banata ng 105. Oh. Paano? Paano ko sasabihin yung mga piloto natin na magde-deflect para sa taong bayan? Putang ina nyo. Upakan nyo yung yung target. Upakan nyo. Banatan nyo. Eh yung iba sa atin, yung iba dito, atat-natat. Gusto, sa Malacanang na raw. Eh loko-loko pala kayo. Manguna kayo Malacanang. Pagka pinabomba ko yan. Mamaya pinabomba ko yan sa galit eh. Oh, ayaw mo ha. Tigas ka pa ha. Tigasin ka ha. Eh kunyari, yung armed forces natauhan. Para sa tao pala sila. Putragis, may kanyon sila. Kanyonin kunyari kayo. May kanyonin yung Menjola. O kaya Liwasan Bonifacio kanyonin. Ratrating kayo. O di iyak-iyak kayo. You have to first make sure na yung walang mapapahamak sa mga kababayan na sasali. And to do that, you have to have the brains para hindi yung banat kayo ng banat para kayong naman si Andres Bonifacio, lusob! May patay na yung katipunan. Dami patay, Kaya nawalan siya ng nawalan siya ng following Napunta kay Aguinaldo kasi si Aguinaldo nagamit yung utak. One battle after the other. Kinukwento niya kay General Cañeso nung captain si General Cañeso. Hindi, kinukwento sa akin, One battle after the other, pinag-aaralan ni Aguinaldo. Ilang taon na si Aguinaldo? 20-something. 29 yata. 26 si Bonifacio. So, nung sumali, ilustrado si Aguinaldo, di ba? Kabakabayo pa, Putay na meron pang tali yung baril niya dito, yung pistol. Samantalang si Bonifacio, binigyan na lang ng tauhan niya ng baril. Sir, para maganda yung tsura mo. Nakabolo, nakabolo. Lusob, nakasinelas lusob. Mantalang si Aguinaldo, mukhang general, Mukhang general talaga, nakakabayong ganyan. So, one battle after the other, one battle after another, pinag-aaralan niya saan mali, saan tama. And, lagi namin sinasabi ni Commander Bukay, lagi namin requirement. Kayo, walang mangyayari sa inyo if you do not respect the enemy. Bongbong Marcos at Tamba, ganun din ang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa inyo, matatalo kayo if you do not respect the enemy. Kami yun. So, kasi doktrina yan doktrina or pag hindi mo kasi nire-respect yung kalaban mo, yung kilos mo, bara-bara. Kasi hindi mo iniisip kung ano yung magiging responde ng kalaban mo. Paano kung kunyaring, kala nyo, matatako si Bongbong? Under nga nakikinig nga kung kani-kanino siya nga halal na presidente, hindi naman siya ng presidente. Kaya nga, wala mangyari sa inyo pagka kunyaring pinaubaya ni Marcos sa mga nakapaligid sa kanya, and yung mga magiging desisyon ng mga nakapaligid sa kanya, walang pakialam na mapunta tayo sa civil war. Walang pakialam na mapunta tayo sa revolusyon. Magpatayan kayo. Basta sa kanila, pakialam nila. Magamit nila ang armed forces tsaka ang PNP para supilin kayo. At itatapon nila yung konstitusyon laban sa inyo. Rebellion, sedisyon, mga ganon-ganon. Kaya dapat alam nyo yung magiging responde nila. Kaya kami alam namin, Kaya nga ang una dyan, nasabi ko na sa inyo, everyone, for everybody's sake. Teka, inom muna ako
malat eh. Sandali lang. Okay. Mainit, mainit. Sobrang init nito. Mainit yata. Mi. Okay na. So, madali yung rally. Madali yun eh. Ang problema kung lalahok lahat yung mga tao. Sa ngayon, kung titignan ninyo, natakot sila. Natakot sila sa akin, sa inyo. Natakot sila na nung nagsalita kami ni Bukay, nandyan yung FGF, natakot sila. Putang ina, parang totoo yung FGF ah. Parang ang dami ah. Nasaan sila? So, isa yun sa inaano nila. Una, bago kami nagsalita, sinasabi nila, ampaw. Ampaw. And meron pang mga pro-Duterte na nagsasabi, ampaw ang FGF. Kaya mga red flag sa akin yun eh. No? Na pinapanood namin yun. Imagine, kakampi mo, sasabihin, ampaw ang FGF. Nasaan yung mga milyon-milyon ng FGF? Putang ina. Ba't nyo kami hanapan ng milyon-milyon, di ba? Nasaan yung rally-rally na FGF? Ayaw ko eh. Ayaw ko i-comment yung FGF eh. Excuse me. Ba't ko i-comment yung FGF? Bakit? Patayan na ba? Hindi pa naman ah. Ang FGF hindi pang rally. Ang FGF pang depensa. No? Ewan ko ba sa inyo? Pero yun nga eh. So ang unang birada nila is yung organization parang ampaw. Wala. Pero nung naglilitawan yung ibang commander at may mga nagsasalita na may sumasali na, hindi lang ha, sorry, decline. decline. Kita nyo, walang ringer, no? So yung mga tumatawag sa akin, sorry, kasi walang ringer eh. Ewan ko bakit walang ringer. Yung setting siguro na bago. So, ang ano dyan, ang ano ng FGF, dumadami. Ngayon, balikan ko kayo noon. Balik tanaw tayo. April 9, ang FGF na nabuhay. Ilan lang kami nandoon. Nando si Bukay, DIY KKB, nandun niya yung SMNI. Pero umalis kami, umuwi kami at ibang mga retired civilian. Usually, doon kami sa market pa. Halo-halo kami, palamig. Mainit eh. So, nagsabi ko, doon pa lang sa libingan ng Bayani, sinabi ko na kay Bukay na walang mangyayari sa atin ng ganito. Tapos nagdedelikado tayo, mas maganda mag-form na lang tayo ng guerrilla. Para just in case, nandyan yung puwersa sa China, laban sa China, di kakayanin. Kung ang mapapalaban tayo. Dapat kasi policy natin neutral. Pero hanggang nandyan ang Bongbong Marcos, delikado tayo. Bangag, naku, mas delikado tayo. At yung gobyerno walang pakialam kung mapagera tayo. Mas gugusto nila mapagera tayo. Ito naman AFP, ewan ko kung ano iniisip. No? So, yung nabuhay yung FGF with the purpose of defending our families. You do not have to go to any province or any battleground. Doon ka lang sa barangay mo. Kaya maganda eh. Barangay ka lang. Barangay guerrilla unit. Kung nasaan yung barangay mo, mag-form kayo ron. Kung pipito lang kayo, isang squad, go ahead. At least, depensa may pamilya mo. And then, mag-apply ka ng license sa baril kung kaya mo. So, meron ka ng LTOP, may shotgun ka, may pistol ka, doon sa loob ng bahay mo. Legal lahat yun, legal. Walang masama na mag-organize. Nasa konstitusyon yun. So, nung nag-form na kami, eto na. May tumawag sa akin na opisyal. Tapos nun,
yun daw ang gusto niyang gawin, i-form yung FGF. Hindi yung mag-form ng ng guerrilla force. Yun ang kasi yun ang pag-usapan, guerrilla, no? So mag-form. And then gagamitin si Commander Bukay na kasi may organization na. Okay. Tapos nagsuggest pa ako. No? Nagsuggest. Pero sabihin na organization, 3 na squad. Sabi ko 4. Kasi pagka natanggal yung isa dyan, nabawasan, meron kang ika-4 na re-replace. No? So tama lang yung 4 na squad. Kasi isang squad pang intel, isang squad pang operation, isang squad pang logistical. So sabi ko, isang squad pang reserba. So 4 sa isang platoon. So ganon. Ganon din naman ang armed forces. Ganon din ang ranger 4 na squad sa isang platoon. So yung kaya naging 7 kasi ranger ang pinanggalingan ko. Madaling mag-form ang 7. Pero kung titignan nyo sa sa iba, siyam. Minsan 11. Minsan 11 kasi kung siyam, Fire Team Alpha 4, Fire Team Bravo 4, and then yung team leader kung siya sa kakabit sa Alpha o sa Bravo. So kaya siyam. Minsan 10 kasi meron siyang radyoman sarili o kaya meron pa siyang assistant radyoman 3, tsaka 8, 11. No? Ay, nako. So, ganon. Depende how you... Kaya nga, flexible. Ang pagka small unit, mga 5 lang okay na. 5 fingers. May team leader, di ba? May lead scout, di ba? Then merong demolitionist, may tail scout, assistant team leader. So, 5. Okay na yung 5 fingers concept. 5. Meron ba dito 6 daliri? Di, 5 daliri lang, di ba? So, nung pinoform namin yon nag-usap kami ni Commander Bukay, tapos parang ipo-form yon parang depensa ni BBM. Para depensa. Para kay BBM. So, kung inutil ang armed forces, bumaliktad, may mas marami na puwersa ang BBM na didepensa sa kanya. At inutil ang AFP. Kaya yung mga nagtatanong sa inyo, putang ina mo, Captain Dado, ano nagawa mo sa bansa? Tarantado ka, gago ka. Dami ko nagawa sa bansa. Kasama ko, ayan, may FGF ngayon. Imbis na ang taong bayan ang kinakabahan, Malacanang ang kakabahan. Sila tamba. Bakit? Kasi yung FGF nandyan. Imbis na yung FGF, yung Territorial Defense Force na tatawagin na dapat yun yung pandepensa, pansupil dun sa armed forces tsaka sa PNP pagka bumaliktad at kumampi sa taong bayan, putang ina, mas marami yung depensa kay BBM. Civil war talaga. So you have to respect yung mindset ng putang inang nandiyan sa loob ng Malacanang at nasa Congress. Because yung mga utak niyan ay utak ng mga kriminal. They do not care kung mamatay kayo. They do not care na mauwi tayo sa gera. Okay? So, hinay-hinay kayo, mga kababayan. Hinay-hinay kayo. Ako hudyat. Ako ang hudyat. Patayin nila ako. Patayin nila ako. Automatic yun. Revolusyon na. Kasuhan nila ako, automatic yun, revolusyon na. Anong gagawin nila ngayon? Yun yung pronouncement ko, yun yung order ko. Sige, kasuhan nyo ako, putang ina nyo, kasuhan nyo ako. Yung mga vlogger, sinasabi dapat kasuhan ako. Tinatakot ako ngayon, tangina nyo. Hindi ako natatakot sa inyo. The moment na may natanggap kami, FGF, na didisband kami, or kami, revolusyon na. Why? Because FGF is the deterrence for the people. For the country. Yun? Kaya nga, nagdadalawang isip sila, natatakot sila. Kaya ngayon, ang punteriya, ako, sinisira ako, para huwag kayo maniwala sa akin. Para yung mga commander ko,
masiraan ng loob at putang ina, wala palang alam yan, walang kwenta yan, official yung ganun ba? It takes more than that, no? People in the armed forces, mga senior, mga junior, mga even younger no, generations ng officers, makikita mo sa salita ng isang tao kung talagang commander yan. Ayun, hindi ko sasabing commander ako, pero kung may mga senior sa akin dito sa FGF, nasusunod sa akin, magpapakamatay din para sa bansa. Why? Because it's not me. It's not me. It is the love for country that we all find ourselves having the same thinking, the same feeling, love of country, love for the people. No? Yung utak na tama, yung nakikita namin yung mali. Kaya kami ganito, sama-sama kami. Hindi kami natatakot. Ako kala nyo, siraan nyo ako, tapos yung FGF. Kaya ako sinisiraan para masiraan ng loob ang mga kasama sa FGF para mag-isip sila. Pagka natanggal mo yung leadership ng FGF, sira ang FGF. Wala ngayong balakid sa kanila. Diba? Pagka siniraan ako, walang sasama sa akin kung tumayo ako. Diyan sila nagkakamali. Diyan sila nagkakamali. Kasi may rebuild day tayo, mga kababayan. Rebuild day. Kaya tinatanong ko Pasko ba o revolusyon? Pasko ba o revolusyon? Pasko ba o tapusin na natin? Yung itong gagong gobyerno na ito, itong mga politiko na ito, they do not know what I can possibly do. They do not know shit talaga. They don't know shit. Mga bopol. Akala nila ganun-ganun lang. When I come out, seriously, when I come out with a series of declarations, it will be all over for them. Kaya lang ako hindi pa nagsasalita because I am concerned about your Christmas season, your Christmas vacation. I want you to be with your families. I want you to pray. I want you to be with God. Yun lang yung akin. Because a few more weeks, wala naman ang nanakawin ubos na Wala na Malinaw na malinaw sa atin kung sinong mali. Ngayon, gusto kong magamit yung panahon na yan para mahimasmasan sila habang tayo nagbabakasyon. Bakit ba tayo magpapakahirap tayo tapos nun tapos yung mga hinayupak na yan ay nako, sila mangingibabaw, hindi. Patapos na ang panahon nila. Patapos na. Ewan ko sa inyo, sa akin kasi, yun ang pananaw ko patapos na sila Enjoyin ninyo, mga politiko, ang Pasko ninyo. Baka huli nyo na yan Enjoyin nyo na. Armed Forces, enjoyin nyo na yung Pasko ninyo. Kasi baka mapalabang kayo No? Gusto ko magpasko ang Pilipino. Gusto ko enjoy ninyo yung pagmamahal ninyo sa pamilya nyo. Gusto ko yung OFW, kung may schedule silang bakasyon, uuwi sila dito, hindi nila madadatnan yung revolusyon. Hindi nila madadatnan yung panay rally sa kalsada, traffic, kaliwa kanan, may kunyaring nagkabarilan, mahaging yung mga balang ganyan, putang na umuwi ka sa ganyan. Hindi. Wala muna. Enjoy natin ang isa't isa. Yun yung para sa akin. Pero itong mga taong ito, itong sa gobyerno, wala silang paki. Wala silang paki. Gagamitin nila ang armed forces at saka ang PNP, ang NBI, para leadership na kagaya ko. Ang umuusbong na spirit ng mga matitinong Pilipino. Kasi nung nagsalita kami sa EDSA, nabuhay kayo Ngayon, hindi kami titigil. No? Putulin nyo dila ko.
Tangin ng mga yan. Tapos, inaatake pa ako. May naghahamon pa, no? Oh. Sa mga naghahamon, magsisi na kayo, magsisi na kayo. Yung binabangga ninyo, ibang klaseng tao, magsisi na kayo. I-take down na lang ninyo bago ma-screenshot ng mga kasama ko, no? Ng aming cyber ek-ek, no? Kasi yun yung tasking eh. Kunan nyo lahat, screenshot nyo lahat, gustong makita yung IP address ninyo, lahat ng detalye ninyo. Because we are confident na magkakaroon tayo ng revolutionary government. We are so confident about it. Paramihan na lang tayo eh. Sige, gusto nyo, paramihan tayo. But the thing is, kayo, binibigyan ko yan ng pagkakataon. Lahat kayo, binibigyan ko ng pagkakataon. Kayong mga tumatanggap na bayad ng mga vlogger, kayong mga troll, take down everything that you said against me. You take it down. Pagsisihan nyo. Mag-sorry kayo. Sabihin nyo in public, wag na, ayoko nang iba na lang ang topic ko, iba na lang content ko. Ayoko na ng topic si Pinoy Survivor, bayaan mo siya. Kasi, ibang klase pala yan eh. Kayo nagtatapang-tapangan. Ang promise ko sa inyo, an angel of God, an angel of death will come to you and take care of you. Galing langit. Pwede kayong mamatay ng aksidente o delubyo o whatever. And the angel will snatch you. Ang masama, dahil sa kagaguhan ninyo, baka madama yung pamilya nyo. Kasi tignan nyo yung sa mga, mga passages ng Biblia. No? Si Job, matino. Matino na yun matino. Si Job, pinagpustahan lang ni God at ng Satanas. Wala yan. Loyal sa iyo. Paniwala ka dyan, loyal yan po. Kaya yan naglo-loyal sa iyo, kaya ay sumasamba sa iyo kasi binibigyan mo yan ng karanyaan, binigyan mo ng pamilya, kaya masaya. Subukan mong mawala lahat ng ari-arian yan. Sige nga, sabi ni God. Sige. Tiwala ako dyan eh. Ayun, tanggal lahat, nanakaw lahat ng kanyang mga alagang hayop. Wala lahat, ninakaw. Thank you Lord. At least pakikinabangan yon ng mga nagnakaw. At kung sino man yung bebenta rin ngayon eh. At mapakinabangan ng mga kakain. Nung karne. Ibang klase yung attitude, di ba? Samba pa rin siya. Thank you Lord. Sabi ni Satanas, natameme siya. Putang ina. Palibasa, subukan mahal niya sa buhay. Putang ina. Sige. Kaya si Satanas. Earthquake. Patay. Buong pamilya niya patay. Nadamay. Pustahan lang yun. Inosente yung pamilya. Nadamay. Boom. Patay lahat. Putang ina. Thank you Lord. At least kasama mo na sila. Diba? And then, pag strike 2 na si Satanas, palibasa kasi ibang tao yun, pamilya lang niya yun. Subukan mo yung sarili niya. Siya yung makasakit. Yun. Sabi ni Lord, sige. Nagkasakit nga siya. Nagkaroon siya ng mga boil, mga piksa-piksa, at mga sakit sa balat, at saka leprosy. Bumaho siya. Pinaiwasan siya ng mga tao para sa pinakadirihan pa nga. Nandidiri mga tao sa kanya. Sabi niya, thank you Lord, at pinaramdam mo sa akin yung ganitong paghihirap. Now I appreciate yung ganyang pagsusubok. And it will make me a better person. More responsive sa kagustuhan mo. Hanip talaga. Gandang attitude. Sana ganun ang attitude ninyo eh. So, kayong mga vlogger na bayaran, heaven doesn't care kung kunyaring it will bring down its wrath on you. Heaven doesn't care kung nasaan ka. Remember Sodom and Gomorrah? Remember yung Noah's flood, yung Noah's Ark?
Patay lahat, lunod lahat. Bata, matanda, wala. Lunod lahat eh. Walang natire. Yung Sodom and Gomorrah, ganun din. Bigyan mo ko ng kahit 50, 40, 10 na lang. Isa na lang ba na matino dyan? Sasalbahin ko, palalakpasin ko. Kaya kayong mga demonyo sa gobyerno, binibigyan namin kayo ng pagkakataong magbago. We are adapting our religious beliefs, kay Muslim pa, kay Kristiyano. We are adapting tolerance sa inyo. But hindi pwedeng kabig kayo ng kabig. Kayong mga vlogger tsaka troll, kabig kayo ng kabig. Siraan nyo na siraan ng isang tao. Because you will have your time. There will always be retribution. There will always be reckoning. Tandaan nyo yun. No? Kaya ang advice ko sa inyo, pagsisihan nyo ngayon. Tumigil na kayo ngayon. Kasi pagka hindi kayo tumigil, wala na. Wala nang sorry. Wala nang iyak-iyak kayo, lud-lud kayo. Makikita nyo. The angel of God, the angel of the Lord, comes for you and your family. Damay-damay kayo eh. Kaya, lubayan nyo na ako. Kayong mga nagbabayad. Kaya gusto ko magkaroon ng revolutionary government, and then i-correct natin to, mainstream media binabayaran. Ano yan dapat yan, death penalty, tsaka yung nagbabayad, death penalty yan. Sarado yung mainstream media na yan, sarado yung kumpanya na yan. Pagka napatunayan na siya, ginagamit niya yung kanyang istasyon, nagpapabayad siya para aregluhin yung utak ng tao, ganyan na yung utak ng tao, mali yun. Threat to national security yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!